Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Elron John M. Lambang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. Ito po ay nakabati po sa video series ni Pastor Russell Ocampo na 365 Daily Devotion. At yung paksa na tatalakayin po natin para sa araw na ito ay Vision Ignites Undying Hope. Ang scripture naman po na inihanda para sa atin ay Genesis chapter 41 verse 14. So Pharaoh sent for Joseph and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. So tignan muna natin ating mga katuturan ng ating mga teaching ngayon. Vision ignites undying hope. So yung kailangan natin maintindihan dito, yung vision ignites undying hope dahil may pinakita sa atin ng Panginoon. At kung pinakita o yung tignan natin dito, yung sa nangyari kay Joseph is may pinakitang vision sa kanya na kung saan yung mga pamilya niya ay lahat sila nakabaw sa kanya. Sa ganun, may pinakitang vision may pinakitang vision sa kanya at sa ganun, nagkakaroon siya ng hope, no? Na nangyayari rin to sa buhay natin na pinapakitaan talaga tayo na ang magiging future natin ng Panginoon. Hindi naman always through a dream siguro, no? Minsan, through small things in our lives na changing toward that direction. Nakita natin may vision na nangyari. And this vision ignites an undying hope in us na through God, no? Na we're not meant to be losers, na hindi lang tayo nandito man sa mundo para mabuhay lamang. Nandito tayo sa mundo para maging excellent, to be victorious, no? So the image, the vision given by God na will also be granted by His will and grace, no? Magagrant yun sa atin. So this undying hope, knowing na pag pinaghirapan natin o nagsikap tayo, ganun din, ibibigay rin sa atin ng Panginoon yun through His will and grace, no? So, anything can be done through the grace of God, no? So, yun nangyayari. So, ginagalingan, you have hope that the vision will succeed, the vision will happen. Kasi, pag ginalingan mo sa lahat at you did what is right, it is by God's grace na He will grant it to you, yung vision na yun. Kung yung vision is according to His will, and kung according to His will man yun, at nakakabuti yun sa'yo, at ginawa mo naman lahat na maaaring mong magawa para ma-achieve yung vision yun, mababa yung chance na hindi kanya papayagan na makamit yung vision na yun, no? So, these are very rewarding and fair God. So, expect na natin na if we do everything that is necessary to achieve the vision, do everything for Him, definitely, makakuha mo talaga. So, lahat ng paghihirap na madadaanan mo, madadagpasan mo yan. You'll become resilient. Dahil alam mo ano yung pinakita sa'yo ng Panginoon. No? Alam mo yung vision. Alam mo na yung saan ka tatahak. Saan ka aapak pala in the future. No? Saan ka tutungtong. Sunod ay, vision requires excellence. So, vision requires excellence. So, ano mo na yung excellence? Is yung being excellent or doing well, doing great in everything we do. No? Hindi lang yan sa mga malaking mga bagay, doon natin ginagalingan, kundi sa mga maliit na bagay rin. Ganun pa rin yung pinapakita nating effort, no? Sa gawa. Ginagalingan pa rin natin. Sa ganun, vision requires excellence in the sense na yung mga maliit na bagay na yung mga na-experience natin sa buhay, hindi naman talaga dapat lagi natin binibigyan ng focus yung mga malaking mga bagay lamang. Ang excellence is doing everything well in all things, lalo na yung mga maliit na bagay. Kasi ang mga maliit na bagay yung nagiging basehan kung kaya mo yung mga malalaking mga bagay, no? So, hindi ka muna syempre aabot ng grade 12 kung di mo pa kaya yung grade 5. Parang ganun. Na may mga sitwasyon na kailangan mo munang daanan na sabi mong maliit or negligible, no? Di na natin masasabing parang importante. Pero sa ganun, minsan di natin ginagalingan dahil tinitignan natin bilang isang bagay na walang halaga. Na hindi natin alam na this small thing is a preparation for bigger things, no? It's a preparation for a bigger step. So these small steps are what helps us, naghuhubog sa atin para sa mga mas malaking mga bagay, mga mas malaking biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, importante talaga to be excellent in every step. And kagaya nga nasabi ng Pastor Russell Ocampo, there's a prepared place for a prepared person. So may lugar na ihahanda para sa taong naghahanda. Parang gana. Sunod ay vision becomes reality in the right time. So madalas, yung nangyari dito talaga sa story ni Joseph talaga is that
madaming dumaan na taon bago siya naging ruler ng Egypt talaga, hindi naman. So, naging slave, then naging prisoner, and eventually tumungtong din siya kung saan he reached a higher place of power talaga. So, vision becomes reality in the right time. Hindi natin alam kailan yun. Hindi na natin alam kailan ang taktang panahon kung saan makakamit natin ang vision natin, kung saan makakamit natin ang tagumpay. Ngunit, kailangan pa rin natin ng undying hope para tuloy-tuloy pa rin tayong gumawa, tuloy-tuloy natin galingan, tuloy-tuloy nating bigyan ng sumerbisyo sa Panginoon, no? So, in the right time, vision becomes reality in the right time. Hindi lahat ng bagay ay agad-agad. Minsan talaga may mga pagdadaanan ka, mga paghihirap bago makuha yung vision na pinapakita sa'yo ng Panginoon. Kagaya na nangyari kay Joseph, si mo, so vision na nangyari, nakuha niya nung mas younger pa siya. Then, naging slave pa siya. So, hindi niya, in those times, ginalingan niya pa rin na kahit di niya alam kailan mangyayari yun, yung vision na yun, nakulong siya, ginilingan niya pa rin kahit nasa dungeon siya. Kaya eventually na yung reality in the right time, siya yung kinailangan ng Pharaoh para maintindihan yung dream niya, no? So yun lamang. Doon natin talaga makita na importante yung vision in giving us hope, in making us acting, in making us wait, yung resilience, no? So salamat sa pakikinig and mabuhay.